Magandang hapon na naman sa inyo mga suki naming tagapakinig. Narito na naman po ang inyong lingkod, Kuya Peles. At ako bumuli ay inyong makakasama sa loob ng kalahating oras. At syempre kasama pa rin natin mga kaibigan ang ating mga artista sa radyo na siya namang nagbibigay buhay sa ating mga napipiling liham sa araw-araw. At ang liham nating napili mga kaibigan ay galing sa isa nating masugid taga-subaybay. At siya po ay itago lamang natin sa pangalang Aldo. Bueno, basahin na natin ang liham ni Aldo. Dear Kuya Peles, sa patuloy ko pong pagkikinig sa inyong malawakang programa sa radyo, ay naaaliw din ako kuya. Lalong-lalo na po sa mga pinapadalang liham sa inyo. Ay may mga napupulot din akong aral sa buhay. Kuya, ako po ay lumiham sa inyo dahil naguguluhan din ako at gusto ko rin pong humingi ng payo. Itago na lamang po ninyo ako sa pangalang Aldo. 28 taong gulang at may kalimiin na po kuya. At dahil dito, kaya po ako lumiham sa inyo. Para malinaw sa inyo kuya, ganito po nag-umpisa ang lahat. Kuya Peles. Pagsabihin mo yung asawa mo, wala siyang respeto sa akin. Bakit po ba, inay? Anong nangyari? Abay, kinakausap ko siya kanina. Nagdadabog siya. Ewan ko kung bakit ganon ang inasadya. Inay naman, intindihin na lang siya. Anong intindihin na sinasabi mo? Hindi pwede sa akin yan. Dito siya nakatira sa bahay ko. Kailangan na makibagay siya. Siguro, naninibago pa siya. Nag-a-adjust pa siya. At ako pa talaga ang makikibagay sa kanya, ganon ba? Ang ibig ko pong sabihin, inay, pagpasensya niyo na lang siya. Hindi pwede sa akin yan. Kung gusto niyang tumagal dito, dapat makisama siya. Inay? Pagsabihan mo yan, dahil kung hindi, papatulad ko yan. Sige po, inay. Kakausapin ko siya. Hindi ko siya gusto para sa'yo. Antipatika siya. Inay naman, ako na po ang nakikiusap sa inyo. Pasensya na po kayo. Ano bang nakita mo sa babaeng yan, ha? Oo, maganda siya. Pero ang ugali, ang hindi ko gusto. Inay, alang-alang man lang sa akin, mahal ko siya. Siguro, magbabago din yan balang araw. Ano bang nangyari at galit na galit si inay sa'yo? Ewan ko ba dyan sa pakialamirang nanay mo? Kung may hindi ka nagugustuhan kay inay, sabihin mo lang sa akin. At ako nang balang kakausap sa kanila. Ang gusto ko lang, wag akong pakialaman ng nanay mo. Dahil hindi niya ako pinapalamon. Ang kaso nga, dito pa tayo nakatira sa bahay. Eh ano? Kung dito tayo nakatira, bakit? Wala ba akong karapatan dito na tumira sa bahay ninyo? Hindi naman. Oh, yun naman pala eh. Nananahimik lang ako eh. Kung makautos, akala mo katulong ako dito. Siya, tama na yan. Ako na lang isipin mo. At huwag kang mag-alala. Hindi kita pababayaan. Tandaan mo yan. Pare, saan mo ba talaga nakilala yung kinakasama mo eh? Ang ganda eh. Sa isang fast food chain, pare. Wow. Swerte mo talaga sa kanya pare ha. Maganda siya. Binobola mo naman ako. Hindi. Totoo yung sinasabi ko sa'yo. Maganda siya. Ay, kailan ba kasal? Ha? Naku pare. Yan ang hindi ko pa masasagot ngayon. Matagal pa siguro yan. Uy, huwag mo kong kalilimutan ha. Na ako rin sponsor. Magtatampo ko sa'yo kapag hindi mo kinuha yung mga sponsors mo.
Huwag kang mag-alala pare. Ikaw pa, anong silbi ng pagkakaibigan natin? Uy, saan ko yan ha? Oo naman. Basta may bit-bit kang malaking regalo eh. Siyempre naman pare. Ay, ano bang gusto mong regalo ko sa'yo, ha? Hindi, biro lang pare. Kung ano yung maluwag sa puso mo, kahit ano yan, tatanggapin ko. Mag-usap ka tayo, Emily. Hindi ba't nag-uusap na tayo? Aba, piloso mo ka ah. Wala ka talagang respeto sa akin, ano? Ano bang kailangan niyo sa akin? Sabihin niyo na, may gagawin pa ako. Hoy, kung gusto mong tumagal na tumira dito, ayusin mo yung ugali mo. Wala akong dapat baguhin sa ugali ko. Dahil wala akong masamang ginagawa sa inyo. Ang gusto ko lang naman, lumugar ka naman. Respetuhin mo kung sino ako sa pamamahay na ito. Ina ako ng kinakasama mo. Rirespetuhin ko kayo kung tama ang ginagawa ninyo sa akin, ang trato ninyo sa akin. Bakit? Ano bang ginagawa ko sa'yo? Sa tuwing kinakausap kita, pabalang na ang mga sagot mo sa akin. Sinong hindi magagalit sa'yo? Hoy, pamamahay ko ito, kaya umayos ka. Bakit? Sinasagot ko lang naman ang mga sinasabi ninyo sa akin ah. Kung maganda ang pakikipag-usap ninyo sa akin, imposible namang sasagutin kayo ng hindi maganda. Alam mo ba, ang mga anak ko, nire-respeto nila ako. Pero ikaw, hindi mo na ako ginalang na ina na kinakasama mo. Kung gusto ninyong respetuhin ko kayo, tratuhin din nyo ako ng tama. Yun lang po. Anak, may pagsabihan mo naman yung asawa mo. Pinagsasabihan ko naman siya itay. Sadyang hindi lang sila magkasundo ng inay. Alam mo naman yung inay mo eh. Ayaw niya nang sinasagot siya ng pabalang. Pinagsasabihan ko naman si Emily itay. Kaya lang, ewan ko ba? Alam mo anak, parang hindi ko rin maintindihan minsan yung asawa mo eh. Pagpasensya nyo na siya itay. Lagi ko naman siyang kinakausap eh. Ako naman tama naman ang pakikitungo niya sa akin. Sila lang ni ina yung hindi masyadong magkasundo. Minsan naman, may pagkabugnutin si Emily itay. Ang sabi ko naman sa inay mo, intindihan lamang niya ang asawa mo. Wala. Sadyang hindi mapagpasensya ang nanay mo eh. Sinasabihan ko naman siya na huwag na lang patulan niyang asawa mo eh. Lalong nagagalit. Naayaan ko na lang para hindi na kami mag-away na dalawa. Nakilala ko kuya si Emily sa isang fast food chain. At nagkaigihan kaming dalawa. Ewan ko kuya kung bakit. Nahulog ka agad ang loob ko sa kanya. Maganda siya kuya. Matangkad siya at maputi. Kaya naman nagkaintindihan kami nang nag-usap kaming dalawa at niyaya ko siya na magsama na kami. Hindi naman siya pumalag kuya at pumayag naman siyang sumama sa amin at nagsama na kami sa iisang bubong. Kaya lang kuya, ang problema, hindi sila magkaintindihan ni inay. Isang araw kuya ay
Nasaan yung manugang mong hilaw? Ha, Kardeng? Tingnan mo yung ginagawa mo. Kapag wala rito yung manugang mo, hinaharap mo rin siya. Nasaan nga siya? Bakit kanina ko pa hindi Wala napapansin? siya. Kasama niyang anak mo, nagpunta yata sila sa bayan. Ay, nako, mabuti naman. Para maaliwalas naman ang kapaligiran. Lako. Kung ano ang kinaganda niya, siya namang kinapangit ng ugali niya. Mas mabuti pa yung hindi maganda na maganda ang ugali niya. Nako, wala tayong magagawa dyan. Dahil gusto naman ng anak mo hayaan mo na silang dalawa. Ay, alam mo, kung ako lang ang masusunod, ayaw ko siya na makatuluyan ng ating anak. Nako, magbabago din yan siguro kapag nagtagal na siya rito sa atin. Anong magbabago na sinasabi mo? Dako, isa ka pa. Pustahan tayo. Hindi na siya magbabago. May malay mo. Ako nang aalis sa bahay na ito. Ha? Kapag nangyari yan, Kardeng, tandaan mo yan. Sino sila? Ako po ang ina ni Emily. Nandito po ba siya? Umalis sila kasama ang anak ko. Naglayas po kasi siya. At nabalitaan namin na nagsasama na pala sila ng anak ninyo. Pasaway kasi ang batang yan. Sasama na namin siya dahil matagal na namin siyang hinahanap. May sakit po kasi ang tatay niya. Sige. Hintayin na ninyo na dumating sila. Baka mamaya nandito na. Malapit na silang umuwi. Anak, parang awa mo na. May sakit ang tatay mo. Sumama ka na sa akin at uuwi na tayo. Para ano pa, inay? Naipamukha na naman ni Itay na wala akong kwentang anak? Ganun ho ba? Hindi anak. Hindi na galit ang tatay mo sa iyo. Siya na ang nagsabi na hindi ka na niya pagagalitan. Nagsasawa na ako sa pag-uugali ni Itay, inay. Pauwi niya ako tapos kukulong na naman ako sa bahay. Hindi na, inay. Anak, parang awa mo na. Sumama ka na sa akin. At pinapangako ko sa iyo, hindi ka na niya ikukulong sa bahay. Inay, masaya na ho ako sa piling ni Aldo. At balak na namin magpakasal. Oo, anak. Kung ano man ang gusto mo, hindi kami kukontra. Pero umuwi ka muna, anak. Isama mo yung kinakasama mo. Hindi kami magagalit. Inay? Sige na, parang awa mo na. Para kahit papaano makita ka man lang ng tatay mo. Baka sakaling gumaling pa siya. Sige. Kakausapin ko pang kinakasama ko kung papayag siya. Ano? Uuwi ka sa inyo? Paano ako? May sakit daw ang tatay ko eh. Kaya lang naman ako naglayas dahil sa paghigpit sa akin ng itay ko eh. Kinukulong niya kaya ako sa bahay. Pero Emily, baka hindi ka na bumalik sa akin. At ikukulong ka ng mga magulang mo. Nangako sa akin ang inay ko na hindi na nila ako ikukulong sa bahay at pababayaan na daw nila ako. Emily. At sinabi ko na rin ang relasyon natin. At hindi na rin sila kontra sa pagsama natin. Nag-aalala pa rin ako, Emily. Mahal na mahal kita. At ayaw ko na mawala ka pa sa akin. Mahal na mahal din kita, Aldo. At hindi ako sisira sa usapan natin. Pangako ko sa'yo, babalikan kita. Babalikan kita, Aldo.
Hindi ko rin alam, kuya, na ganun pala yung nangyari. Na umalis pala si Emily sa kanila nang hindi nagpapaalam. May dahilan siya, kuya, kung bakit niya ginawa ang naglayas. Noon pala, kuya, ay kinukulong siya sa bahay. At masyadong istrikto ang kanyang ama. Kuya, nag-uusap silang mag-ina ni Emily at nagmagkaawa na umuwi muna si Emily dahil may sakit ang kanyang ama. At pumayag naman siya, kuya. Sumama siya sa kanyang ina. At nung kausapin ko siya, kuya, gusto rin niya akong isama. Kaya lang, hindi ako sumama, kuya. Ang inaalala ko lang, baka hindi na siya bumalik sa akin. Dapat po ba, kuya, nasundan ko na lang siya doon sa kanila? Sana po, matulungan niyo ko, kuya, sa aking inilapit na problema. Lubos na gumagalang Aldo. Alam mo, Aldo, kung talagang mahal mo si Emily, bakit hindi mo siya sundan sa kanila? Ha? Ay, alam mo naman ang nangyari na talagang naglayas pala siya at hindi nagpaalam dahil nga sa ginagawa ng kanyang ama na paghihigpit sa kanya. Ganyan talaga nangyayari, lalong-lalo na sa mga babae. Sobrang higpit ng mga magulang, nakakagawa tuloy ng hindi maganda. Kagaya ng nangyari kay Emily, nagtampo sa magulang. Ayan tuloy ang nangyari. Mabuti na lang, ikaw ang nakatagpo sa kanya. At pinakita mo naman sa kanya na talagang totoo yung pagmamahal mo. Nga lang nang iuwi mo siya sa bahay ninyo, hindi magkasundo ang nanay mo at si Emily. Palagi silang nag-aaway na parang aso't pusa. Siguro hindi mo rin masisisi si Emily dahil nga palaging pinakikitaan ng nanay mo na lahat na yata ng kilos ni Emily napapansin. Alam mo, pagkaalam ko dito kay Emily, parang naggaganyan siya dahil sa tatay niya dahil sa pinakitang ugali ng tatay niya sa kanya sa pag-i-stricto. Parang may phobia na natatakot. Siguro intindihin mo na lang si Emily kung ganyan ang inaasal niya sa nanay mo. Ngayon, tinatanong mo kung dapat mo bang sundan si Emily sa kanila. Sabi ko nga sa'yo, kung talagang mahal mo kung isang tao, gagawa ka ng paraan. Lalo na nagsama na kayo, napamahal na siya sa'yo. Wala namang problema kung gusto mo siyang sundan sa kanila. Dahil tinurin mo na siyang parang asawa. Kasal lang ang kulang sa inyong dalawa ni Emily, Aldo. Ikaw lang kung gusto mo siyang sundan, wala namang problema. Total, may balag ka namang pakasalan siya. Dalawin mo. Nang sa ganun hindi siya magtampo sa iyo. Huwag mo nang hintayin. Malay mo na baka kunwari lang yung sinabi ng nanay niya at ikulong siyang muli ng tatay niya. Malay mo, nagpapanggap lang na may sakit ang kanyang para lang siya umuwi at bumalik. Hindi natin alam. Diyan mo lang makikita ang katutunan kapag sinundan mo siya sa kanilang bahay. Yan na lamang sigurong masasabi ko sa iyo, Aldo. At naway, kahit papaano, ay napayuhan kita sa iyong nilapit na problema.
Bueno mga kaibigan, hanggang bukas na muli sa ganito ring oras at timpilan, inyong abangan at pakinggan ang programang Peles at Yon